Ako si Daniel Reyes at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa pag-unawa sa ekonomiya ng mundo. Ngayon, himayin natin ang isang malaking akala na paulit-ulit na lumalabas sa usaping pandaigdig, ang paniniwalang kayang-kaya raw kontrolin ng China ang Iran na parang may hawak itong remote at isang pindot lang. Susunod agad ang Tehran? Sa unang tingin, parang kapani-paniwala. Malaki ang ekonomiya ng China, gutom ito sa enerhiya, at isa ang Iran sa mga bansang may napakalaking reserba ng langis at gas. Idagdag pa ang matunog na kasunduang pangmatagalan na nilagdaan ng dalawang bansa at ayan na ang daming nagsabing tapos na ang laban para bang naging pag-aari na ng China ang Iran. Pero teka lang, sa tunay na buhay ng heopolitika, hindi ito teleserye na may isang kontrabidang mayaman at isang kawawang bida na walang magawa. Mas komplikado ito, mas magulo, mas maraming pasikot-sikot. At higit sa lahat, mas maraming dahilan kung bakit hindi kayang kontrolin ng China ang Iran ng lubusan kahit pa gusto nito at baka nga ang totoo, hindi rin niya iyon gustong gawin. Unahin natin ang pinakapayak na tanong. Bakit ba iniisip ng marami na hawak ng China ang Iran? Siyempre, dahil sa langis. Malaki ang pangangailangan ng China sa enerhiya. Isa ito sa pinakamalalaking bumibili ng langis sa buong mundo. Samantala, ang Iran naman ay isang bansang matagal nang binibigatan ng parusa mula sa kanluran, kaya kailangan ito ng mga mamimili na handang bumili kahit may panganib. Doon pumasok ang China, para itong suki sa palengke na laging dumarating kapag walang gustong bumili sa paninda mo. Kaya maraming tumingin at nagsabing, ayan na, lugmok ang Iran, kaya kapit-tuko na ito sa China. Pero ang problema sa ganitong tingin, sobrang payak. Para kang tumingin sa isang napakahabang laro ng ajedrez at sinabi mong panalo na agad ang isang panig dahil mas marami siyang pyesa. Hindi ganun gumagana ang laro. Minsan ang pyesang mukhang maliit, siya pa ang kayang gumulo sa buong tabla. Ang ugnayan ng China at Iran ay hindi simpleng amo at tauhan. Hindi rin ito parang tatay na nagbibigay ng baon at anak na sunod lang ng sunod. Mas malapit itong ilarawan sa dalawang taong may kanya-kanyang pakinabang, pero parehong marunong mandaya kapag kinakailangan at parehong ayaw magpasakop. Kailangan ng China ang murang enerhiya. Kailangan ng Iran ang salaping papasok at merkadong handang sumalo sa langis nito. Pero ang pangangailangan ay hindi automatikong katumbas ng kontrol. Maraming tao ang nalilito rito. Akala nila kapag may bumibili sa'yo, siya na agad ang masusunod. Hindi laging ganoon. Lalo na kung ang ibinebenta mo ay isang bagay na kritikal sa takbo ng buong katawan ng ekonomiya ng bumibili. Diyan pumapasok ang unang malaking dahilan kung bakit hindi kayang kontrolin ng China ang Iran, ang mismong paraan ng bentahan ng langis. Maraming nag-aakalang diretso ang lahat sa malalaking kumpanyang pag-aari ng Estado ng China na para bang may isang opisina sa Beijing na nagsasabing bumili ng ganito karami sa presyong ganito at huwag gagalaw ang Iran. Sa totoo lang, mas magulo ang takbo. Marami sa pagbili ng langis ng Iran ay dumadaan sa masalimuot na mga daan, sa mas maliliit na kumpanya, sa mga tagapamagitan, sa mga rutang hindi masyadong kita, at sa mga paraang sadyang idinisenyo para umiwas sa mata ng mga nagpapataw ng parusa. Ibig sabihin, kahit gustuhin ng Beijing na hawakan sa leeg ang Tehran sa pamamagitan ng kalakalan, hindi ganoon kadali dahil ayaw rin ng mismong pamahalaang Tsino na ilantad ang sarili nito ng todo. Ayaw nitong malagay sa alanganin ang malalaking bangko at malalaking kumpanya nito sa sistemang pandaigdig na dominado pa rin ng dolyar at ng impluwensiya ng Amerika. Sa madaling sabi, gusto ng China ang langis ng Iran, pero gusto rin nitong umiwas sa gulo. Parang gustong kumain ng masarap na isda, pero ayaw matinik. Ang problema, ang Iran ay punong-puno ng tinik. Kaya ang resulta, imbes na maging tuwirang kontrolado ng Estado ng China ang ugnayan, lumalabas na mas maraming bahagi nito ang dumadaan sa malabo, hati-hati at hindi ganap na sentralisadong mekanismo. At kapag ganyan ang estruktura, mahirap sabihing may isang kamay na talagang nakahawak sa buong sistema. Pwedeng may impluwensiya, oo. Pwedeng may bigat, oo. Pero ang salitang kontrol, iyon ang sobrang kapal naman ng muka kung basta-basta ibibigay. Pangalawang dahilan, heograpiya. Dito mas lumalalim ang usapan. Ang Iran ay hindi lang bansang may langis. Nakaupo rin ito sa isang napakahalagang lokasyon sa mundo.
Ang Hormuz ay isa sa pinakamapanganib at pinakamahalagang lagusan ng enerhiya sa planeta. Isipin mo na lang na para itong leeg ng bote kung saan kailangang dumaan ang malaking bahagi ng langis ng daigdig. At ang Iran ay isa sa mga may kakayahang manggulo roon kapag pinili nitong gawin iyon. Iyan ang klase ng kapangyarihang hindi nabibili ng murang kontrata lang. Iyan ang kapangyarihang hindi rin agad natatapatan kahit pa mas malaki ang ekonomiya ng kaharap mo. Kaya kung iisipin ng maigi, may hawak ding baraha ang Iran laban sa China. Kung masyadong ipipilit ng Beijing ang sarili nitong kagustuhan at tuluyang itutulak ang Tehran sa kanto, may kakayahan ng Iran na magpakawala ng tensyon sa rehiyon na direktang makasasakit din sa China. At hindi maliit na sakit iyon. Kapag nagulo ang daloy ng langis sa Gulf, aangat ang presyo sa buong mundo. Kapag umakyat ng husto ang presyo ng enerhiya, masakit iyan para sa ekonomiya ng China na umaasa sa matatag at sapat na supply. Kaya hindi pwedeng umasta ang Beijing na parang hari sa bahay ng iba. Oo, malaki ang katawan niya pero ang Iran ay nakapwesto sa pintuan ng kusina. Kapag sinipa mo ng sobra ang may hawak ng susi, huwag kang magulat kung biglang mawalan ng hapunan ng buong bahay. Pangatlong dahilan, ang Iran ay sanay mabuhay sa ilalim ng parusa. Ito ang isang bagay na madalas maliitin ng mga tumitingin lang sa laki ng ekonomiya. Kapag maraming taon kang hinahabol, pinaparusahan, isinasantabi at pinipigilan, natututo kang mabuhay sa gilid ng sistema. Hindi ito ideal, hindi ito komportable, pero natututo kang mag-imbento ng paraan. At iyan ang ginawa ng Iran sa loob ng mahabang panahon. Bumuo ito ng mga kanal ng kalakalan, pananalapi, at pag-iwas na hindi lubos na umaasa sa mga formal na daan ng gusto ng kanluran. May mga paraang malabo, may mga paraang paikot, may mga paraang hindi ganoon kadaling masilip mula sa labas. Ang resulta, hindi ito bansang madaling putulan ng hininga sa iisang pindot. Diyan nagkakamali ang mga nag-iisip na pwedeng iutos ng China sa Iran ang lahat. Ang Iran ay hindi bagong manlalaro, nakakapasok lang sa laro at hindi pa marunong tumakbo kapag may habulan. Sanay na to. Kung tutuusin, ang buong sistema nito ay matagal nang inihubog ng pangangailangang umiwas, mag-adjust at magpatuloy kahit pinipiga ng mga kapangyarihang mas malaki rito. Kaya kahit mahalaga ang China sa kalakalan ng Iran, hindi ibig sabihin noon na wala ng ibang kakayahan ang Tehran maliban sa sumunod. Marami na itong natutunang paraan para manatiling buhay at ang mga paraang iyon mismo ang dahilan kung bakit mahirap itong ikadena ng buo. Ikaapat na dahilan, sobrang pinalaki ng maraming tao ang usapin ng malakihang pamumuhunan ng China sa Iran. Noong lumabas ang usapan tungkol sa pangmatagalang kasunduan, marami ang umasta na parang isang truck na salapi ang agad bumaha sa Iran. Parang isang iglap, naging sangay na raw ito ng ekonomiya ng China. Pero sa totoo lang, iba ang matunog na pahayag sa aktual na pagpasok ng malaking kapital. Maraming kasunduan sa pandaigdigang politika ang malaki sa salita pero hindi ganoong kalaki sa tunay na pagpapatupad. Magaling ang mga bansa sa paglikha ng impresyon. Alam nila ang halaga ng simbolo. Alam nila kung paano magpadala ng mensahe sa kalaban nang hindi naman kailangang ilabas agad ang buong laman ng pitaka. At kapag tiningnan ang aktual na daloy ng malalaking pamumuhunan, makikita na hindi naman talaga bumuhos ang China sa Iran sa parang aakalain ng marami. Bakit? Dahil mataas ang panganib. Hindi gusto ng malalaking kumpanya ng China na makaladkad sa mga parusang pwedeng sumakit sa kanilang pandaigdigang operasyon. Hindi rin biro ang kawalan ng katiyakan sa loob ng ekonomiya ng Iran mula sa mataas na inflasyon hanggang sa mga panloob na tensiyong politikal at sa masalimuot na galaw ng kapangyarihan sa loob ng bansa. Kahit pasabihin ng pamahalaan ng China na gusto nitong palakasin ang ugnayan sa Iran, ang mga kumpanya at bangko nito ay nagbibilang pa rin ng panganib. Hindi sila charitable institusyon. Hindi sila samahang nagbibigay limos. Kapag naamoy nila na pwedeng masunog ang negosyo nila, umatras ang mga iyan nang mas mabilis pa sa kaibigang hindi mo na mahagilap pagkatapos umutang. Ikalimang dahilan, hindi basta-basta tumatanggap ang Iran ng banyagang panghihimasok. Ito ang usaping madalas hindi nauunawaan ng mga tumitingin sa Iran bilang basta na lang isa pang estadong gutom sa pera. Oo, kailangan ito ng merkado. Oo, kailangan ito ng kasosyo. Pero may matindi rin itong pakiramdam ng sariling dangal at sariling papel sa rehiyon. Ang Iran ay may mahabang alaala.
May malalim itong pagtingin sa sarili bilang sibilisasyong may sariling bigat, hindi bilang piyesang pwedeng ilagay ng iba saan nila gusto. At ang ganitong kaisipan ay hindi basta natutunaw dahil lang may dumating na mas mayamang kasosyo. Kung tutuusin, ang buong lohika ng Estadong Iranian matapos ang revolusyon ay nakasandal sa ideya ng pagsasarili at paglaban sa panlabas na dominasyon. Pwede silang makipagtransaksyon sa China. Pwede silang makipag-ugnayan sa Rusya. Pwede silang makipaglaro sa iba't ibang kapangyarihan kung may pakinabang. Pero ibang usapan ang tuluyang maging sunod-sunuran. Ang ganyang kilos ay babangga hindi lang sa opisyal na salaysay ng Estado, kundi pati sa malalim na ugat ng kanilang politika. Kaya mali ang akala ng ilan na dahil kailangan ng Iran ang China, handa na itong magpahawak sa leeg. Hindi ganoon ang ugali ng bansang iyon. Kung may bansang kilalang ayaw patulak, isa na roon ang Iran. Kahit minsan mukha na itong walang mapuntahan, magugulat ka na lang, mayroon pala itong baong panggulat. Ika-anim na dahilan, hindi pwedeng paboran ng China ang Iran ng todo dahil malalaki rin ang interes nito sa mga kalaban ng Iran sa gitnang silangan. Ito ang napakahalagang piraso ng palaisipan. Marami kasing tumitingin sa ugnayan ng China at Iran na parang dalawa lang silang nasa kwarto. Pero sa tunay na buhay, hindi ganoon. Nasa isang rehiyon ang Saudi Arabia, United Arab Emirates at iba pang bansang may napakalalaking ambag sa enerhiya, kalakalan, pamumuhunan at iba pang pangmatagalang interes ng Beijing. Ang China ay hindi isang romantikong kasintahan na handang sirain ang lahat para sa iisang pag-ibig. Mas praktikal itong nilalang. Parang negosyanteng pumapasok sa handaan, tumitingin sa mesa at iniisip kung sino ang may pinakamaraming maiaalok. Kung sobra ang pagkiling ng China sa Iran, masasaktan ang ugnayan nito sa mga bansang Arab na napakahalaga rin sa ekonomiya nito. Kaya ang tunay na ginagawa ng Beijing ay balanse. Gusto nitong mapanatiling maayos ang relasyon sa magkabilang panig hanggat maaari. Gusto nitong maging kaibigan ng lahat kahit alam ng lahat na imposible iyon ng buo. Kaya hindi nito kayang gawing sariling tao ang Iran sa paraang magpapakita ng bukas at ganap na pagtayo sa panig nito laban sa mga karibal sa rehiyon. Hindi pwede. Masyadong malaki ang mawawala. Ang China ay hindi naglalaro para sa isang pyesa lang. Ang gusto nito ay manatili sa laro, sa buong tabla. Yan din ang dahilan kung bakit kahit minsan ay lumilitaw ang China bilang tagapag-ayos o tagapamagitan sa ilang tunggalian sa rehiyon, hindi iyon ibig sabihin na hawak na nito ang mga kasali. Sa totoo lang, ang papel nitong tagapagpatahimik ay patunay pa nga ng limitasyon nito. Kung totoong hawak mo ang isang panig, hindi mo na kailangan magkunwaring nasa gitna ka. Pero kailangan ng China ang gitna. Kailangan nito ang pwesto ng bansang pwedeng kumausap sa lahat, bumili sa lahat, magbenta sa lahat, at huwag masyadong malunod sa away ng iba. Sa madaling sabi, ang sobrang lapit sa Iran ay pwedeng maging lason sa mas malaking plano ng Beijing sa gitnang silangan. Ikapitong dahilan, may sariling mga armadong kaalyado at paraan ng presyur ang Iran sa rehiyon at hindi kayang kontrolin ng China ang bahaging iyon. Ito ang mas sensitibong usapan pero napakahalaga. Ang Iran ay hindi lang estado na nag-e-export ng langis. Isa rin itong manlalarong may malalim na koneksyon sa iba't ibang grupong may impluwensiya sa rehiyon. At ang mga grupong iyon, sa oras na uminit ang sitwasyon, ay kayang gumulo sa mga ruta ng kalakalan, seguridad at daloy ng mga barko sa mga lugar na mahalaga sa buong mundo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, kung kaya talagang kontrolin ng China ang Iran, bakit hindi nito agad mapatigil ang lahat ng kilos na nakapipinsala rin sa sarili nitong interes? Bakit kapag tumataas ang tensyon sa mga rutang pandagat, hindi lang maitaas ng Beijing ang telepono at sabihing huwag ninyong gawin iyan? Ang sagot, dahil hindi ganoon kalawak ang abot nito sa panig pangseguridad ng estratehiya ng Iran, may kakayahan ng China sa kalakalan, diplomasya at ekonomiyang pang-engganyo. Pero iba ang mundo ng lokal na seguridad, digma ang hindi tuwiran, at mga armadong grupong malalim ang ugat sa mga sigalot ng gitnang silangan. Hindi tulad ng Estados Unidos na matagal nang may presensiyang militar at sistemang panseguridad sa rehiyon, ang China ay walang parehong antas ng kakayahan at, sa totoo lang, wala ring parehong gana na pasukin ng lubos ang gulong iyon. Gusto nitong makinabang sa kaayusan pero ayaw nitong magbayad ng buong presyo ng pagpapanatili ng kaayusan.
Kaya kapag nagpasya ang Iran o ang mga kaalyado nito na kumilos ayon sa sarili nilang lohika ng seguridad, madalas ang China ay napipilitang magtiis, umikot o maghintay imbes na mag-utos. Ikawalong dahilan, mahina pa rin ang kakayahan ng salaping Chino na palitan ang sistemang pinansyal na pinamumunuan ng dolyar sa paraang makabubuo ng tunay na matibay na tali ng kontrol. Maraming mahilig magsabi na darating ang panahon ng yuan at mawawala na ang kapangyarihan ng dolyar. Pwedeng mangyari iyan sa mas mahabang panahon pero sa kasalukuyan marami pang limitasyon. Ang Iran man ay maaring tumanggap ng bayad sa salaping Chino sa ilang pagkakataon pero hindi nangangahulugang komportable na itong ilagay ang buong kabuhayan nito sa sistemang kontrolado ng Beijing. Hindi rin ganoon kasimple ang paggamit ng yuan para bumili ng kahit ano mula sa kahit saan. Kapag may mahigpit na kontrol, may limitasyon sa paggalaw at may mga hadlang sa ganap na paggamit sa pandaigdigang antas, nagiging masikip ang galaw ng isang bansang gustong magkaroon ng higit na kalayaan. At tandaan, ang Iran ay hindi nakikipaglaro para lang mapalitan ng isang amo ng isa pa. Kung tutuusin, isa sa mga ugat ng pagiging maingat nito ay ang takot na baka sa paglayo sa dominasyon ng sistemang pinamumunuan ng Amerika, bigla naman itong mapasok sa masyadong masikip na yakap ng China. Kahit ginagamit nito ang mga daanang pwedeng ialok ng Beijing, patuloy din itong naghahanap ng ibang paraan, ibang salik, ibang kombinasyon ng mga kasosyo at mekanismo. Gusto nitong mabuhay nang hindi nakakadena sa iisang pintuan. At kapag ganyan ang iniisip ng isang estado, mahirap mo talagang masabing kontrolado mo na siya. Ikasiyam na dahilan, may sari-sariling problema sa loob ang Iran na nagpapahirap sa kahit sinong gustong pumasok ng malalim. Mataas ang inflasyon, pabagsak-bagsak ang halaga ng salapi, may kawalang kasiyahan sa lipunan, may alitan sa politika, at may mga sektor sa loob ng lipunang Iranian na hindi rin lubos na nagtitiwala sa China. Napakahalagang tandaan ito. Hindi lang estado ang Iran, lipunan din ito, may publiko, may panggitnang uri, may kabataang may sari-sariling pananaw at may mga grupong tumitingin sa sobrang lapit sa China bilang isa ring anyo ng di ka nais-nais na pag-asa sa banyaga. Kaya kahit gusto pa ng ilang makapangyarihang tao sa pamahalaan na palalimin ang ilang ugnayan, may hangganan kung hanggang saan nila pwedeng itulak iyon nang hindi nagbubukas ng dagdag na tensiyon sa loob. Parang bahay na luma na ang pundasyon tapos gusto mong tayuan agad ng 5 palapag. Pwede siguro, pero huwag kang magtaka kung may bitak na lalabas. Ganiyan ang hamon sa sino mang gustong gawing malalim at matatag ang kontrol sa Iran. Hindi mo lang kinakaharap ang estado. Kinakaharap mo ang buong kabuuan ng kasaysayan, lipunan, ideolohiya at pang-araw-araw na kabalisahan ng mga tao roon. At hindi lahat ng iyon ay madaling maamo sa pamamagitan lang ng pera o bentahan ng langis. Ikasampung dahilan, maingat ang China mismo. Ito sigurong pinaka-practical sa lahat. Kahit pa may kakayahang magdagdag ng impluwensiya, hindi naman ibig sabihin na gusto nitong akuin ang lahat ng sakit ng ulo ng Iran. Ang China ay bansang sanay mag-isip ng mahaba at malamig. Tinitimbang nito ang benepisyo at gastos. Kapag masyadong lumalim ang pagyakap nito sa Iran, baka madala rin nito ang lahat ng pasanin ng Iran mula sa mga parusa hanggang sa panganib ng pagkakadikit sa mga sigalot sa rehiyon. At hindi iyan maliit na pasanin. Ang mas gusto ng Beijing ay ang makuha ang pakinabang nang hindi kinukuha ang buong responsibilidad. Gusto nito ang langis, ang impluwensiya, ang presensiyang diplomatiko, at ang imaheng may abot ito sa gitnang silangan. Pero ayaw nitong mapilitang maging tagapagtanggol, tagapagligtas o tagabayad ng lahat ng pagkukulang at problema ng Tehran. Sa madaling sabi, gusto ng China ng malapit na ugnayan, hindi ng kumpletong pag-aampon. Gusto nito ng pakikipagsosyo, hindi ng pag-aasawa na may habambuhay na bayarin at drama ng biyenan. At doon natin nakikita ang kabuuang larawan. Ang kawalan ng ganap na kontrol ay hindi lang dahil matigas ang Iran. Totoo rin yan. Pero hindi lang yan. Ang isa pang mahalagang punto ay ito. Masyadong mahal para sa China ang tunay na lubos na pagkontrol sa Iran at masyadong delikado para sa mas malawak nitong estratehiya sa mundo. May isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan. Simula nang mabago ang pandaigdigang kapaligiran dahil sa digmaan sa Europa at sa pagbabago ng daloy ng enerhiya, dumami ang pagpipilian ng China sa murang langis.
Ibig sabihin, hindi na natatangi ang Iran sa paraang gusto ng ilan na paniwalaan. Kapag may iba pang nagbebenta ng mura at handang makipagpalit ng diskwento para sa siguradong merkado, lumalabo ang ideya na hawak sa leeg ng Iran ang China o hawak ng China ang Iran nang walang kapalit. Sa halip, ang nangyayari ay isang laro ng pagtawaran. Kung sino ang mas nangangailangan sa sandaling iyon, siya ang bahagyang umuurong. Pero hindi nito binubura ang sariling kakayahan ng bawat panig na humanap ng ibang daan. At kapag may ibang pwedeng pagkuhanan ng enerhiya ang China, lalong lumiliit ang posibilidad na papasok ito sa napakagastos na proyekto ng tuluyang pagdomina sa Tehran. Ngayon, isipin naman natin ang hinaharap. Paano kung isang araw humina o mawala ang malalaking parusang internasyonal sa Iran? Paano kung muling bumukas ng mas maluwag ang pinto nito sa Europa, Hapon, Timog Korea at iba pang bansang may teknolohiya at puhunan? Aba, huwag kang magugulat kung biglang lumiit ang natatanging pwesto ng China sa ekonomiya ng Iran. Kapag dumami ang pagpipilian ng Tehran, mas tataas ang kakayahan nitong tumawad. Mas marami itong mapagpipilian sa teknolohiya, infrastruktura at pamilihan. At sa ganitong sitwasyon, lalong makikita na ang kasalukuyang lapit ng China at Iran ay hindi bunga ng malalim at organikong pagkakaisa ng pananaw, kundi malaking bahagi rin ay produkto ng presyur mula sa labas. Sa madaling salita, naglapit sila dahil mainit ang panahon. Pero hindi ibig sabihin noon na iisa na ang dugo nila. Kaya ang tunay na larawan ay ganito. Ang China at Iran ay dalawang estadong may kanya-kanyang pakinabang sa isa't isa, pero pareho ring may matitibay na dahilan upang huwag hayaang maging ganap ang pagkapit ng isa sa isa. Ang China ay kailangan ng Iran pero hindi sapat para isugal ang mas malawak nitong interes. Ang Iran ay kailangan ng China pero hindi handang ibenta ang sariling kaluluwa kapalit ng murang bentahan at ilang malalaking pangakong pamumuhunan. Pareho silang praktikal, pareho silang mapagmatyag at pareho silang marunong ngumiti sa harap habang nagbibilang ng posibleng tusok sa likod. At yan ang dahilan kung bakit mali ang simpleng kwento na kontrolado ng China ang Iran. Mas tama sigurong sabihing may impluwensiya ang China, may halaga ito sa kaligtasan ng ekonomiya ng Iran at may kapangyarihan itong magbukas o magsara ng ilang oportunidad. Pero ang Iran ay hindi marupok na laruang pwedeng ipihit kung saan mo gusto. Ito ay estadong may sariling lakas, sariling yabang, sariling trauma at sariling paraan ng pagbalikwas kapag sobra na ang dikta ng iba. At ang China naman ay hindi rin isang emperador na pwedeng umastang walang kapalit ang bawat hakbang. Ito ay maingat, tuso at marunong umiwas sa mga gulong pwedeng magpalubog sa mas malaki nitong pangarap. Kung tutuusin, ang relasyon nila ay parang dalawang tindero sa iisang palengke na parehong kumikita sa isa't isa pero parehong ayaw magpautang ng sobra. Magkaibigan kapag may transaksyon, magkalapit kapag may pakinabang. Pero kapag usapang pagmamay-ari na, aba, biglang may linyahan ng, teka lang kapatid, wag mo naman akong bilhin pati kaluluwa ko. Iyan ang Iran at yan din ang China sa ibang anyo. Parehong marunong gumamit, parehong ayaw magpagamit ng lubos. Kaya sa dulo, ang mas wastong tanong ay hindi kung kayang kontrolin ng China ang Iran. Ang mas magandang tanong ay hanggang saan ang impluwensiya ng China bago ito sumalpok sa mga limitasyong geograpikal, pampolitika, pang-ekonomiya at pangkasaysayan ng Iran mismo. At kapag iyan ang tanong, mas malinaw ang sagot. Malaki ang impluwensiya, pero may kisame. Malalim ang ugnayan, pero may pader. May pangangailangan, pero may takot. May bentahan, pero may distansiya. At sa mundo ng geopolitika, ang ganitong kombinasyon ang madalas na mas totoo kaysa sa mga kwentong parang pelikula na may iisang kontrabidang kumokontrol sa lahat. Kaya sa susunod na makarinig ka ng linyang hawak ng China ang Iran, huminga ka muna ng malalim. Kasi baka ang totoo hawak lang nila ang kamay ng isa't isa habang parehong nakatingin sa bangin at pareho ring handang bumitaw kapag naramdaman nilang sila na ang mahuhulog. At sa larong ito, ang unang bumitaw ay hindi laging talo. Minsan, siya pa ang unang nakaligtas.